Dear viewers and friends, ladies and gentlemen, Shalom. May El Shaddai, the Lord God Almighty, El Elyon, the Most High God, and Adonai give you peace, joy, and prosperity. May His blessings run after you. Today I'll be sharing with you a message titled, The Marks of a Good Neighbor. Mark means quality, sign, or description. Neighbor means fellow human being, not the person living next to you only, but your fellow human being. Sa wikang Filipino, neighbor is kapwa, ang ating kapwa, tao. The marks of a good neighbor. Ang mga katangian ng isang mabuting kapwa. Ikaw ba, kaibigan, ay mabuting kapwa? Are you a good neighbor? I'll be using the acrostic of neighbor, acronym of neighbor, to present to you the marks of a good neighbor. N stands for nice. E, empathetic. I, interested on the welfare of others. G, good. H stands for helpful. And O represents open-hearted. And lastly, R stands for responsive. A good neighbor is nice. This neighbor shows kindness to others. Empathetic. A good neighbor has the ability to understand and share the feelings of others. This is deeper than sympathy sapagkat ang tao ito ay kanyang inilalagay ang kanyang mga paa sa mga sapatos ng iba. So kanyang nararamdaman at nauunawaan ang damdamin ng iba. Kaya siya empathetic, not only sympathetic. A good neighbor is interested on the welfare of others. Siya'y may interes sa kapakanan at kabutihan ng kanyang kapwa. Hindi lamang ang kanyang sariling kapakanan ang kanyang iniisip, kundi iniisip niya rin ang kapakanan o kabutihan ng kanyang kapwa, ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa, ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga magulang at grandparents. Iyon din ang kanyang mga kamag-anak, loved ones, relatives, friends, neighbors, co-workers, colleagues, students kung teacher ka, churchmates kung ikaw ay Kristiyano. Interested on the welfare of others. G. A good neighbor is good. Good in speech, good in character, good in attitudes, and good in actions. A good neighbor does not do evil against his neighbor, kundi siya ay gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Hindi nagsasalita ng masama laban sa kanyang kapwa. Hindi siya nagchichismis laban sa kanyang kapwa. This neighbor does not slander against his neighbor, because this neighbor is good. Next is NEIGH. Helpful. A good neighbor is helpful. Helpful comes from the word help, support, assistance. Sa wikang Filipino, tulong, suporta, saklolo. Ang mabuting kapwa
ay sumasaklolo sa kanyang kapwa, tumutulong sa kanyang kapwa, nagbibigay ng suporta sa kanyang kapwa. Una, sa kanyang pamilya, sa tahanan, nagbibigay ng suporta sa kanyang mga anak, mga kapatid, asawa, mga magulang, mga lolo't lola, mga kamag-anak, kadugo, at mga mahal sa buhay. Gayon din ang kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kakilala sa komunidad, kasama ang kanyang mga katrabaho at kapwa mananampalataya, at lahat ng mga taong nasa kanyang paligid. A good neighbor is good, helpful, and a good neighbor is benevolent. 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 One who gives charity to others. One who is charitable. One who is generous. A cheerful giver. Benevolent. Kung meron siyang kapwa na namatayan, siya ay sumasaklolo, tumutulong. Kung walang pambili ng kabaong ang kanyang kapwang namatayan, siya ay nagbibigay ng tulong. Tulong pinansya, tulong na material, nagbibigay siya ng ayuda. That is a benevolent neighbor. Next is open-hearted. This is similar to helpful, benevolent. A good neighbor is open-hearted. Bukas ang kanyang puso. This neighbor is good-hearted, kind-hearted, big-hearted. Malaki ang kanyang puso. Hindi siya maramot. Siya ay mapagbigay, handang tumulong. Ang taong benevolent at open-hearted, hindi close-hearted. Bukas ang kanyang isipan, bukas ang kanyang puso, at bukas ang kanyang mga kamay. Pati ang kanyang mga bulsa ay bukas para magbigay, mag-share, pagbahagi ng bendisyon, grasya, tulong sa iba. Open-hearted, ang mabuting kapwa. And lastly, a good neighbor is responsive. This comes from the word respond, tumulong. Ang mabuting kapwa ay tumutugon sa kanyang kapwa. A good neighbor responds to the feelings and needs of another. Siya ay tumutugon sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Kapag nasasaktan ang kanyang kapwa, siya ay lumalapit, sumasaklolo para tumulong. Kapag tinawag ang kanyang pangalan, mama, papa, kuya, ate, nanay, tatay, friend, kaibigan, kailangan kita, kapitbahay, brother, sister, I need your help, pwede bang pautang? A good neighbor responds, siya nagpapautang kung may kakayahan siyang magpautang. Hindi siya stingy, maramot, kundi siya ay nice, interested on the welfare of others. Siya ay good, mabuting kapwa. Siya ay benevolent, optimistic, open-hearted. Siya ay helpful and responsive. May the Lord bless you, and may God help you to become a good neighbor. Luke 10:27 says, He answered, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind.
and love your neighbor as yourself. Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bakit kaya nauna, mga kaibigan, ang love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, kaysa love your neighbor as yourself, sapagkat you cannot love your neighbor as yourself if you don't love God first. So dapat ibigin muna natin ang Diyos, sapagkat kung ating iniibig ang Diyos, madaling ibigin ang ating kapwa, because God will give us impetus, motivation, and power to love another. Jesus Christ came to earth and He died at Calvary for our sins, for our salvation, to give us eternal life. He shed His blood on the cross for the forgiveness of our sins, sapagkat inisip ng Panginoong Hesus ang ating kabutihan, kapakanan. He humbled Himself, became man like us, to save us from sin. He is our perfect example of showing interest on the welfare of others. Gayahin natin ang Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Natingnan ang kapakanan ng iba. Tingnan ang kapakanan ng ating kapwa. So, dear Christians, tingnan natin ang kapakanan ng iba. Kung hindi pa sila ligtas at hindi pa sila nakakikilala sa ating Panginoong Jesus, let's go to them and share the gospel of Jesus Christ para maligtas din sila at hindi magdusa magpakailanman sa impyerno someday, kundi mapunta sa paraiso, sa kaharian ng Diyos kasama ang ating tagapagligtas na si Jesus. To God be the glory, great things He has done. I thank God for this opportunity to share this message with you. May the Lord bless you. Be a good neighbor. God bless.